all understanding, that the promise by faith of Jesus Christ might be given to them that believe. Ang promise daw ay masusumpungan lang, ibibigay lang sa mga naniniwala. Ano ba yung pinaniniwala? Balik pa rin tayo dito. Yung Christ finished work. Yan pa rin ang paniniwalaan. At alam naman natin, lahat ay nagkasala. Kinunklod na ng Panginoon, lahat ay nagkasala. Pero ang promise na kanyang promise by faith of Jesus Christ be given to them that believe under this dispensation of grace. Number 1, Calvinist or Arminian, ano kaya ang mayroon sa kanila? Ang dalawang ito are products of the Reformation. So si Calvinist at saka si Arminius, kung magkakasama sila kung tutuusin, dahil sila ay product lang sa Reformation. Neither rightly divided. Both carried on the philosophical tradition. Ang dalawang ito po, both carried on the philosophical tradition replacing Catholic scholarship. Itong dalawang ito. Ayan. Yan, na-divide din sila. Oo, naalam yun sila eh. Then, ang dalawang ito teach predestination. So itong si Calvin at si Arminian ay pareha silang nagturo din ng predestination, election, prevenient grace, loss of free will. So yung kasi siyempre sila ay parehas na kumbaga galing sa isang reformation. So ganun po. Then yung dalawang ito affirm the necessary grace of God for salvation and then teach keeping it. Most think the debate is about Musas. Ito po ay most think the debate is about Musas when that is not the issue in either system. Alam yung word na Usas? Once saved, always saved. Okay, so yun po yung issue hanggang ngayon. Ay tinatanong, kayo ba ay mga usas? Ganun yan? Oo. Tinatanong. Once sealed, always saved. Yan. So, ang definition na lang, yan, once saved, once sealed, always saved. Okay, so parehas din. Pero iba doon sa kanilang, ngayon pwede itanong, ano ba ang usas? Ganito, pwede mo sabihin, usas kami, pero ganito naman ang ibig sabihin. Ayan. Once you are sealed, always saved. You are sealed by the Holy Spirit. So Geneva or Holland did not have the corner on Bible. What if we are neither? So the Bible rightly divided is our authority. 2 Timothy chapter 2 verse 7. 2 Timothy 2:7. Timothy 2:7. Consider what I say, and the Lord give thee understanding in all things. Alright. Well, consider what I say. Ayan. So the Bible rightly divided is our authority. Then sa 2:23 naman po tayo. Chapter 2, 2 Timothy 2:23. But foolish and unlearned Christians avoid, knowing that they do gender strife. But foolish and learned. Anong ibig sabihin nun? The foolish and unlearned Christians avoid, knowing that they do gender strife. So mayroon ganun na foolish and unlearned Christians. Ano sa Tagalog dyan? Sa Tagalog kayo, ano yung Usapang walang kabuluhan. usapang
may kabuluhan. Angal. Walang kabuluhan, no? Iwasan ang mga usapin Sa Pino. na hindi makabuluhan. Tama. Eh, pag hindi naman nakakatulong, ignore na lang. Apa niya? Esmis. Oo. Marites. Marites. So, usa pa, sige, may Tagalog kayo, sige nga, tignan natin. Ay, dito may Tagalog sila. Oo. Sa 2, chapter 2, verse 23. Sige po. Oo. Second Timothy chapter 2 verse 23, that's ang Tagalog version. Iwasan mo ang mga sangal at walang kabuluhan o ikong talo sapagkat alam mo namang nauuwi lamang iyan sa mga pag-aaway. Nauwi lang daw sa mga pag-aaway. Yung mga walang kabuluhan, usapan, pagtatalo o ano man dyan, ay ganun pala ang magiging resulta ay mag-aaway lang. So, hindi pwede. Iwasan ang mga walang kabuluhang o mga issues. Ayan. So, may sinasabi ba sa Colossians 2 eh? Colossians 2 Colossians chapter 2 verse 8, beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiment of the word, and not after Christ. Ayan, ano yung rudiments? Sige nga, sa Tagalog, the rudiments of the word. Where lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men. Sige po sa Tagalog yung verse 8. Kayo'y magsipag-ingat, baka sa inyo may bumihag sa pamagitan ng kanyang filosofya at walang kabuluhang pagdaraya ayon sa salig-salig sabi ng mga tao, ayon sa pasimulang aral ng sanglibutan at di ayon kay Kristo. Ayun po, may mga ganon. Ay, ayun ang philosophy. Bakit natin pinag-usapan yun? Dahil itong Calvinist and Arminians ay more on ano sila nakapokus sa philosophy. Ay, sa philosophy. At sinabi ng Bible sa binasa natin ay iwasan na lang or wag na lang tanggapin kasi yun ay mga pandaraya. Yan, mga ganun po. At syempre, maiwasan lang yan kung pinag-aaralan natin ang Bible rightly divided. So, hindi kasi maiwasan yan kung ang isang deceiver ay gagamitin lang yung Bible. Pwedeng na-conclude na parehas lang nasa Biblia. Pero through right division, kahit may Bible po na ginagamit, kailangan po alamin, aralin kung alin ang kanyang yan. Yun ba ay under this program, under the Time Pass program, under the But Now, or under ages to come. So the Bible rightly divided is our authority. Paano kung hindi rightly divided, magiging authority pa ba? Hindi na, kasi nga ang dami mga katuruan nandoon sa Bible, mababasa natin, pero magiging authority lang kung aralin rightly divided. Nakuha? So hindi lang pala na ang Bible ang ating authority, hindi lang hanggang doon. Kundi, ang Bible rightly divided, yun yung authority. Yeah. So rightly divided pa rin. The philosophical beginning, the question of free will goes back to the Greeks and even before. Confused Christianity adds their philosophy. Ano yung confused Christianity? Na idinagdag na lang yung mga kung anong philosophy. Kung ano yung mga philosophy
na halimbawa, ito sa na-mention natin, Calvinist and Arminians. Ang kanilang ano po, more on philosophy. Okay, more on philosophy. Ngayon, ang isang believer, pag confused, ano po ang idinagdag? Yung kanilang philosophy. So, beginning with Adam's fall in Romans 5:12. Romans 5:12 po tayo. Kaya kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan at sa ganito ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangangkasalanan. Yan po. So, sino po yung tinutukoy na one man o isang tao? Yes, back to ano tayo, Adam. For by one man sin entered into the world. At ano po ang nangyari? Nung pumasok na nga yung sin, ang nangyari po lahat ay nagkasala at makakaranas ng kamatayan. Bakit lalaki lang yan, no? Ha? Bakit lalaki na? Men. Actually, pag sinabing men, ano na yun? Including, ano na yun? Yeah, men o brethren, ano na yan? Ang general yan ng tao. General. Babae, lalaki, tao naman. Nakasasabihin lang, ay, kaya lang. Hindi kami kasama. Walang kasalanan ng mga babae. Masaya. Yes, dapat ang sayo. Okay? So, ulitin ko po, confused Christianity adds their philosophy. Confused Christianity adds their philosophy. So, pag ganun po, yun yung sign. Okay? Yun yung sign na ang isang believer ay confused by adding kung ano yung mga philosophy, human philosophy. At least, ma-identify natin agad pag di ba minsan may mga makausap tayo and then sasabihin according to Arminians, ito mga theologian ito. According to Calvinist na theologian, according sa kanila, ganito. So, ibig sabihin, ibinabase na tuloy ang ating pagiging Christian or believers or pagiging grace believer or body of Christ doon sa kanilang philosophy. Yeah. Sir, go ahead. In terms po dito po sa philosophy na nailalagay, may narinig kasi akong isang preacher na the church is likened to the hospital, not yung sa, wala naman sa Bible yun eh. It's likened to hospital. Ano ba yung tinatanggap ng hospital? Yung mga may sakit. Spiritual. So yung tatanggapin natin, hindi naman yung maging sa tao, hindi naman yung matuwid na. Yung application na sinasabi niya ay yung tao na, ay hindi ka muna pupunta dito sa church na to kasi alam ko lang, sa kalang sabay. So ano ba tinatanggap natin? Parang muna. So, kaya, kagaya ng hospital, ang tinatanggap natin ay may sakit na kita kumbutin. So, ano po yun? Ano po yun? So, yun naman, ang sinasabi niya, yung pupunta sa church, yung may mga parang may sakit spiritually. Parang ang dating doon, parang sa hospital na pupunta sa hospital dahil kailangan ng lunas kung sila ay nagkasakit. Pero, pwede yun kung rightly divided. Kasi kung hindi rin, problem pa rin dahil nandun pa rin yung sakit, hindi na nasolusyon. Dahil ang solusyon pa rin, kung gagamitin natin yung term na mayroong confused or mayroong sakit spiritually, mas the best na ituturo ang rightly dividing the word. Okay, kasi
pag pumunta nga sa church, nagkwento lang yung preacher. Ang tanong, may gumaling ba sa kanya? Baka tumawa lang siya doon dahil na-entertain sa preacher. Pwede ganun. Pero hindi gumaling. Ang maganda pala kung halimbawa sa inyo, sa organization o sa group nyo halimbawa, ituro na natin yun. Dahil kung yun yung filosofiya na halimbawa, yung mga pumunta sa church ay kailangan ng malunasan, ito po yung maganda. Yung right dividing ang ating PNP. So, maganda naman yung ganong klaseng kaisipan, pero mas papagandahin pa natin yung presentation using right division. Ayan, tinatawag na inahalin tulad. Kumbaga. Pero tama yan, wala naman sa Bible. Yun ay, ang tawag doon is philosophy. Okay lang po. Depende po sa kung gagamitin. Pero magandang hindi na lang gamitin na ng illustration. Kasi magkakaroon ng tinatawag na mag-create ng later on confusion. So, mag-create. So, mas maganda pa rin na pumunta sa church, makipag-fellowship sa mga believers, strengthening, pumunta doon sa fellowship. Dahil pag yun ang natin, gagamitin, ang counter, naman ng iba, hindi muna ako pupunta sa church, wala naman akong sakit, kaya na lang. Hindi kasi ang magiging issue din. Kaya mas maganda, pupunta tayo sa church or sa place of worship to encourage or strengthen, magkaroon ng equipping or yung tawag doon, yung encouragement sa iba. Okay yan. Saka mag-grow lang, knowledge of God. At saka walang distraction na ganun basta. Wala. May kakitang pupunta. Oo. Nakakagaling. Yan, wala. Yan ay ginagamit lang ng Ang distraction na pagkalitaan na pag-ibutin para makasabawan kita. yes, strengthening yung yung sharing. Actually maganda kasi sa pag may mga fellowship, mayroong strengthen ka. Kumbaga, lalo na kung ang teaching ay yung pure grace. Okay? Pure grace teaching. So pwede siguro pastor, ibang third. Hindi na lang siguro yung ganun. Mas maganda. Pero yun ay philosophy din yun. Okay? Philosophy. Anong sabi sa Romans 15:1 and 2? Kailangan magpalakasan or i-lift up or strengthening Romans 15:1 and 2. Ito pa sa Romans 15:1 and 2. Tayong malakas sa paniniwala ay dapat tumulong sa mahina at huwag ang pagsarili. Kasiyahan lamang ang ating isipin, sikapin natin lahat na itaguyod ang kapakanan ng ating kapwa para sa kanyang ikatalakas. So, yan po ang yung nature. Maganda pala pag marami at least nag-encourage, nagpapalakasan o nag-i-spend yan. So, mas maganda yun. Okay? Na gano'n. Alright. Proceed. So, ulitin ko po, confused Christianity adds their philosophy. At least, mayroon tayong idea patungkol po dyan. The Bible teaches man's depravity. Lahat naman ay nag-agree. Okay? Sa Psalms 39 verse 5. Psalms 39 verse 5.
Psalms 39 verse 5, Behold, thou hast made my days as an handbreadth, and mine ages is a nothing before thee. Verily, every man at his best state is altogether vanity. Alright, di ba? Talagang, vanity. Sa Romans 3:10, chapter 3, verse 10, yung Roma naman, Romans 3:10, as it written, there is none righteous, no, not one. ayan po yung, kumbaga lahat talaga ay naniniwala na ang, yan yung sinunod ng Biblia, minus depravity. Theologian states that men lose their ability to change their mind, believe God. If they are right, then God must forcibly intervene. Ayon dito sa Calvinist election is needed. So, the philosophical beginning. So, more on, sila ang nagkukontrol doon sa estado ng tao. Pero ang good news pa rin sa atin, sa pamamagitan pa rin ng pakikinig. Kaya nga, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. At yung paniniwalaan, para siya ay masilyuhan or matatakan, the gospel of the grace of God. In Ephesians 1:13. So, babalik pa rin tayo doon. And like sa mga theologians, ay sila po yung nagde-decide. Sila po yung nagtuturo ayon lang sa kanilang pananaw. Hindi na po base doon sa Biblia. Kaya ang ang goal natin ay mas maganda mag-base na lang tayo sa Biblia rightly divided para walang confusion. And then Paul's account of the fall. By one man sin entered, death was the result. Ano daw, nung pumasok ang kasalanan, anong result? Namatayan ayon sa Romans 5:12 nga. Okay? At idagdag natin yung chapter 2 verse 1 ng Ephesians. Define mo yung kamatayan. Define mo. Yes, the word death kasi ito ay a separation. Pero mayroong 5 klaseng death. Okay, mayroong separate topic dyan. Mayroong 5 klaseng death. Ang word na death ay a separation. Like for example, una, physical death. Physical death, ano po yung physical death? Spirit, humiwalay doon sa body. So, physical death. Okay, yung spiritual death naman, yung separation from God in time, spiritual death ang tawag doon. Kaya, pag nakarinig ng Ebanghelyo, doon mag-quicken. So, ma-restore or magiging, magkakaroon ng ability to communicate sa Panginoon, yun ay deliver. Pero pag hindi, While living, sir. oo, Pero pag matay na talaga, physical and wala na. wala na, mararanasan na niya yung ranasan yung physical death at next doon, ito na ang next na maranasan niya. So, yan po. Then eternal death, ito po yung separated eternally from God. Dito na yun. Sa lake of fire. Kasi separated eternal death of God. Then meron tayong tinatawag na positional death. Ayun po yung ginawa ni Kristo. So instead na tayo ang nandun sa cross kung tutuusin, pero nasa kanya, inako niya, positional death. Functional death, iba naman, yung functional death. Ito po yung, yung kumbaga, kailangan ng
alalay. Okay, functional death. Functionally, hindi siya nag-perform o hindi siya gumagawa ayon sa kanya bilang believer. Nandun lang, functional death. Kung ayaw lang niya, may mga ganun. Yun ay definition, meron din isang topic dyan, functional death, na hindi, di ba, sa ministry, di ba yung Muslim, iba pag ministry, ayaw nilang mag-ministry kung wala silang involvement pa nga, kung walang support, ayaw ko. Walang involvement. Walang involvement, kung maraming ganun po. Anyway, meron tayong separate na topic regarding sa 5 kinds of death. Malfunction yun. Malfunction. Malfunction, paralyzed. Ganun, paralyzed. Stroke. Meron pa lang stroke. Kasi hindi gumagalaw eh. Okay? So dapat hindi maranasan. Kaya nga ang description sa atin, body. Okay? Pag sinasabing body, lahat may function. Hindi pare-parehas, pero lahat may Pag hindi gumagalaw, paralyzed ako. paralyzed. Na-stroke. Kaya kailangan alalayan. Okay? So, mayroon bang tinatawag na spiritual stroke? Okay, research natin yan, baka mayroon. Yeah. So, Ephesians 2:1, ano yung sinabi? Ephesians 2:1. Basa? Unang pinuri kayo ang patay ng Diyos Oh. sa mga pagsuway at mga kasalanan. Yun. So yun po, tinaturing patay ang tawag sa atin nung tayo'y nagkasala. So, death was the result. Ayan. Death, yun yung result. So, physical and spiritual and eternal. So, yun po yung nagiging result doon sa kasalanan. Kaya yun yung nangyari kay Adan. Okay, yun yung nangyari kay Adan. Yung unang tao, nung sila'y nagkasala, sin entered and then death was the result. So, hindi naman talaga sana pinag-uusapan ang kamatayan kung walang paglabang. Yan. Not just physical, ito nga, ang death, not just physical, but spiritual death. Ephesians 4:17 and 19, verse 19. Okay? Sa pangalan ng Panginoon, itinitong huwag na kayong mamuhay gaya ng mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. Walang kabuluhan ang iniisip nila dahil nadiliman ang isipan nila sa pag-unawa ng mga espiritual na bagay at nawalay sila sa kabuhay na pinapaloob ng Diyos dahil sa kamangmangan nila na sila sa kanilang pamilya. Nawalan na sila ng kahihiyan, kaya nawili sila sa kahalayan at laging sadik na sakit gumawa ng karamihan. Ayan po. So, ang tawag ng spiritual death, wala silang ability na makipag-communicate sa Panginoon. Ang kanilang ginagawa ay contrary doon sa gusto ng Panginoon. So, yun po yung tinatawag na spiritual death. So, hindi lang physical death, kundi spiritual death. At yun po yung mga target ng mga believers din para i-share yung gospel doon. Wala silang idea eh. Pero magkakaroon sila ng knowledge kung i-share ang gospel.
Sinong nakasubok na mag-share ng gospel sa mga unbelievers? Siguro lahat nakapag-share sa evangelism, yung house-to-house evangelism, sa park evangelism, ano pa? Ha? Since na hindi pa natin nakalaman yung nag-invite, so, consider tayo na spiritual gift. Yan lang. Oo. Okay. Yeah. Kaya, at least madidefine na ano ba yung spirituality. Pastor? Dapat po naman sa amin at marami nagagaling na tungo nito. Sabi ng naging professor na naman, wala yung term na spiritual death. Kasi sabi niya, sino sa amin, namamatay bang spirito? So yun po ba? Kaya ang word na death kasi is separation. Okay? Halimbawa, yung spiritual na death, ibig sabihin, is separation from God. In time. Ang salitang ano po, ang word na death ay separation. Or exodus. Ang iba pang ginamit doon, exodus or separation. Separated. Hindi naman annihilation. Annihilation, iba naman yun. Iba naman yung annihilation na ang tao, ang mga unbelievers, pag namatay, ay wala na. Parang animals lang. Walang resurrection na mangyari. Annihilation ang tawag doon. So, ulitin ko po ang word na death, separation. Yun yung definition ng, halimbawa, ang spirit at saka body maghiwalay, ang tawag doon death. Separate sila. Yan. So, kung ang tao ay separate spiritually, separated sa Panginoon nung sila ay nagkasala, itong si Adan at saka Eve, di ba, kung ang definition natin yung death ay physical, bakit hindi sila namatay agad? Hindi sila namatay, dapat instant, gano'n na. Dahil doon na sila sa isang, mayroon silang physical death, maranasan later, kaya bilang na lang ang buhay nila may bilang. And then, naranasan nila yung isang death, yung spiritual death. Kasi nga, hindi na sila, wala na silang ability na gagawin kung ano yung gusto ng Panginoon dahil doon sa Yung eternal death naman, totally separation na yun. ito yung totally, Pero buhay naman sila doon. yeah, kasi yung word na separation lang. Yung separation. Separation lang. Ang death kasi is the separation. Yan po yung ibig sabihin. Kailangan maging clear sa atin, ang salitang death, separation. Elimination. Separation, may physical death, hiwalay ang espiritu sa body. Ang espiritu balik sa Panginoon, ang body balik sa lupa, yun yung tinatawag physical death. Kanya, meron tayong topic din yan regarding the eternal state of the dead. Sa eschatology na subject natin. Okay? So, ulitin ko, ang definition ng death ay separation. Separation ang tawag ng death or patay. Sa physical death, yung body and spirit naghiwalay. Physical death. Katulad dito sa James na banggit, napunta na tayo sa James, chapter 2:24. Sa 26. James 2:26. Chapter 2:26 ng James. For as the body without the spirit is dead, so faith without work is dead.
Yan. So physical death. Okay? Body without the spirit, kung wala na yun, ang tawag death. Yan yung ano. Kasi naghiwalay yung spirit and body. At ganun din sa Ecclesiastes 12:7. Double separation na yan. Kasi kung hindi siya believer, yung spirit niya, hiwalay na rin. Hiwalay. At Diba? siyempre dito, totally eternity na nahiwalay. So, ganun, kung maghintay na lang yung Antay na lang yung judgment. fullness of the time. Okay, so ayan po yung yung death. Kasi yung sinabi ni Pastor dito, ano kaya ang definition yung nagtuturo sa kanya noon pag sinasabing death? Baka wala siyang ang definition, anong ibig sabihin. Anyway, sige po. Kasi yung Ecclesiastes 12:7 kalimitan ginagamit sa necrological service. Apply po ito sa believer or unbeliever. Kasi kahit hindi saved para lang makomfort yung pamilya, marinig, tukod ito. Actually, yung sa Ecclesiastes 12:7 ay referring sa lahat kayo. Pero ang destination lang magkaiba. Ayun. Lahat sa Panginoon, pero mayroong destination. Yung bawat tao. Halimbawa, kung ang namatay, unbeliever, balik pa rin sa Panginoon, pero may destination. Ayun. Kung believer, balik pa rin sa Panginoon, pero may destination. Ang Diyos ang magbibigay ng Siya na yung doon. Ayun. Kasi wala namang doon na pag namatay, alam na niya na doon na agad. Dapat ang Panginoon ang doon nagdi-design. So, it doesn't mean na babalik sa Panginoon. It doesn't mean na Save. Hindi, yun. Kasi May- Harap lang siya sa Panginoon for his or her final destination. Kasi may ang Panginoon din naman ang nag-create ng time. Na destination ng tao. So lahat babalik pero mayroon lang destination. Mas, saan mo namin ilalagay yung Ecclesiastes 12:7? Physical death, spiritual death, Yan, physical kasi babalik sa sa separation of body and spirit. separation. Physical death ang tinatawag. Salamat po. Okay, so dahil sa death, yun totoo yan. Kasi lalo mayroon tayong mga pag may iba nagsishare tayo sa may mga namatayan din. Para hindi maka-offend. Tapos kilalang talagang namatay dahil sa kanyang pagiging hindi mabuti. Yun na lang iko-quote. Tapos sasabihin siya ay nasa piling ng Panginoon. Para hindi maka-offend sa Magagalit yung kilala niya. para So mas the best pa rin, pag mga ganun, I share the gospel. Ayun. So hindi na natin questionin kung nasaan saan pumunta yung espiritu na wala na tayo doon. But our part, i-share yung gospel na pag ganong mga senaryo, pag tinawag kayo, i-share niyo yung gospel. Wag nang alamin kung yung namatay, nasaan yung kanyang hindi na yun. Kaya mas maganda na i-share yung gospel. Kung sakali, sir, malakas yung loob yung namatayan, tatanungin nila, saan kaya yung punta ng mga Hindi nga eh. Siyempre, hindi mo naman agad-agad na yun. Sagutin na text ko na lang. na ganun. Kasi pag sasagutin mo agad in front ng marami, pwede mo sabihin, mamaya, pag tayo na lang, sasagutin ko yan. Kasi pag sagutin mo sa marami, malay mo na yung taong namatay ay hindi pala mabait. Pwede yung sabihin ng tao, ayaw ko na pumunta sa langit. Kasi hindi mabait na tao yan. Pwede ganun. Pag ganun tanong, pwedeng hindi sagutin sa marami.
Sagutin na lang pag kayo na lang. Baka sir, mag-aaway pa sila. Nakikita ko rin sila dun, mag-aaway pa sila. Kaya nga, Ang tanong ko, buhay si Magyayata. oo. So, pagtungkol sa ano, hindi agad-agad, mas maganda pa rin i-share ang salvation para sa inyo. Pag kayo ang bigyan ng pagkakataon, share the gospel. Yan yung pagkakataon, share. So, not just physical, but spiritual death and elimination. Ano pa? We read about the sinful nature of man in Romans chapter 1, chapter 2, chapter 3. At basahin natin ulit yung Romans 1, 21 to 28 para makita natin yung anong nangyari. Okay? Yung sinful nature. Sige po. Because that when they knew God, they glorified Him not as God. Neither were thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. Professing themselves to be wise, they became fools, and changed the glory of the uncorruptible God into an image made like the corruptible man, and to birds, and four-footed beasts, and creeping things. Wherefore God also gave them up to uncleanness through the lust of their own hearts, to dishonor their own bodies between themselves, to change the truth of God into a lie, and worship and serve the creature more than the Creator, who is blessed forever. Amen. For this cause God gave them up into vile affection, for even their women did change the natural use into that which is against nature. And likewise also the men leaving the natural use of the woman burn in their lust one toward another, men with men, working the which is unseemly, and receiving in themselves the recompense of their error which was made. And even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to a reprobate mind, to those things which are not convenient. Right. So, ito yung nature ng makasalanan. Yung God ay pinalitan na nila ng yung lies at saka yung Creator. Instead of worshiping the Creator, ano po ang wino-worship nila? Yung Creator. Diba, gumawa sila, nag-opit sila na ito yung God nila. So, yan po yung, kumbaga sa yung kasalanan ang nag-dominate, mas gusto nila, kumbaga, gusto nila na sumamba sa ginawa nila. Okay, so yun pala ang result. Kung ang isang taong makasalanan, siya na lang ang gagawa kung sinong sambahin mo. Okay? Siya na lang gagawa kung sino ang kanyang sasambahin. So yun po yung nagiging resulta ng isang tao na nasa nature ng kasalanan. Okay? Pero mo yun na para meron kang sabihin ka, ikaw mismo gumawa. Ikaw yung nag-design kung sino ang God. So, siya ba ay believer? Considered a believer, transform? Hindi. Kasi siya ang gumawa ng kanyang Diyos. Siya ang nag-decide kung ano ang gagawin niyang God. Yeah. So, yun po yung sinful nature. Then even the self-righteous or privileged are not exempted sa Romans 2, 1 to 3. Sige po, Romans chapter 2, verses 1 to 3. Dahil dito'y wala kang naidadahilan o tao. Sino ka man na humahatol sapagkat sa iyong paghatol sa iba ay ang iyong sarili ang hinatulan mo. Sapagkat ikaw ang nahumahatol ay gumagawa ka ng gayon din mga bagay. At nalalaman natin na ang hatol ng Diyos ay ayon sa katotohanan laban sa kanila na mga
gayong mga bagay at iniisip mo baga ito o tao na humahatol sa mga nagsisigawa ng mga gayong mga bagay at ginagawa mo ang mga gayon din na ikaw ay makatatanan sa hatol ng Diyos. Alright, so ganun po. Okay, so ang tao ay naghahasol or nagko-condemn base lang din sa kanyang ginagawa. Okay, ganun po yun. Ibabase niya ang hatol kung hindi katulad niya, hindi ka, kumbaga standard niya ang basihan sa kanyang paghatol. Okay, so mayroon pa po sa chapter 2 verse 12. Chapter 2 verse 12. Sapagkat ang lahat ay nangagkasala na walang kautusan ay mga kapahamak din naman ng walang kautusan at ang lahat ng nangagkasala sa ilalim ng kautusan ay sa kautusan din sila nakapula. Ayan. Okay. So may nakasala without law shall also perish without law. Then sa mga may batas ay ibabasa din yung judgment sa according to the law. And sa chapter 2, ganun po ay binasa na natin kanina. So ulitin ko po, self-righteous, privilege, wala pong exempted. Not exempt. Man's corruption in sin is universal. Ulitin ko po, man's corruption in sin is universal according to Romans 3, 9 to 11. Okay, Romans 3, 9 to 11. What then? Are we greater than they? No, in no wise. For we have before proved both Jews and Gentiles that they are all under sin. As it is written, there is none righteous, no, not one. There is none that understandeth, there is none that seeketh after God. Oh, di ba? Ang taong makasalanan ay nagsisik ba after God? Wala talaga. Kasi totally, wala silang sinatawag na connection. Kaya by hearing pa rin, the gospel of grace, doon lang magkakaroon ng connection kung maniniwala nga sa ibang Paano yung sir, ang ginaniniwala sa Diyos, hindi siya masisig sa Diyos. Paano naman yung iba na consider natin, unbeliever sila, pero pag nagkakasakit sila, ano naman nila? Totoo po yan, pero tandaan po natin na maraming God na pwedeng hindi talaga yung God na pwede kasi yung ganun dahil si Satanas, mayroon din siya, naniniwala din si Satanas na may God. So ang tao naniniwala din na mayroong God, pero hindi talaga pinaniwalaan yung totoo at yung pinanggalingan. Kasi magkakaroon lang na tinatawag na relationship kung siya ay believer. Okay? Kung ang isa na pag nagkasakit lang tinatawag, siguro pwedeng tinawag ngayon, pwedeng pakinggan, pwedeng hindi, pero ang papakinggan talaga yung believer. Kaya mayroong mga opportunity, halimbawa narinig nyo, pwede mong introduce kung sino yung God na tinatawag. Pwede yun. Pero pag yung i-consider natin na kasi tinawag niya, siya din ay believer, kailangan pa rin natin alamin, baka natawag lang niya yun dahil yun nga sa kagustuhan gumaling. So, Yes sir, kasi no exception, we are all sinners. Di ba? Wala na sana tayong chance na nag-accept sa Panginoon. So why if then nandito tayo ngayon at studying His Word? Ibig sabihin, ligtas tayo. yes. We hear. Yeah. Yung tayo naniwala sa gospel of grace, yun yung desire na natin mag-aral. Mas nag-desire na learning more on
desire na natin na pag-aralan siya. Pero, di ba tama sinabi ni Ma'am na yung iba pag nagkasakit lang. Kaya yung sa time ng COVID, napuno yung church. Kasi natakot sila na maranasan nila, baka ito na yung huli na ang lahat. Kaya yung iba, pumupunta na sa pero ulitin ko po, hindi basihan na pag tinawag ng Panginoon, ayun na yung Panginoon na yung katulad din ng mga believers. Kasi si Satanas ay nagkunwari din siyang God. Pwedeng pakinggan, pero hindi talaga yung God na pinaniniwalaan din natin ng mga believers. So pwedeng ibang God ang kanilang ina-acknowledge, hindi talaga yung God na pinaniniwalaan natin. Sir, ibig sabihin, Chris pa rin yun, kasi He allow it na ma-open yung mind o yung heart o understanding ng isang tao na kinig. Yes, tama. Understand. That's ano pa rin. Grace. Kasi nga yung gospel, di ba? Pag napakinggan, mabuksan yung eyes of our understanding. Yung sa Ephesians 1:18. Kasi mayroon, yun yung grace na ng Panginoon. Na mapakinggan, na open yung understanding natin. So, kaya ulitin ko, hindi lahat yung tumawag sa Panginoon. Kaya during the time of Jesus Christ, na-mention niya na hindi lahat pa rin na tumawag ay sa Kanya. Basahin natin sa Mateo 7:21 to 23. So hindi ibig sabihin, pag tumawag sa Panginoon, ay talagang sa Panginoon. Na hindi basihan. Sige po, Mateo 7:21 to 23. But everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. But he that goeth the will of my Father which is in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works. And then will I proclaim unto them, I will never knew you, depart from me, ye that work iniquity. So nakilala ba ng Panginoon yung tumawag sa Kanya? Hindi. Ayan. Parang ganun lang din. Sa panahon ngayon, ganun ngayon na pag may sakit, may doon lang tumawag ng Panginoon. So hindi siya matibay na basihan na believer talaga siya sa pinaniniwalaan din natin kasi during may sakit siya. Pero pwedeng gamitin yun, di ba kung kakilala, pwedeng gamitin yung alam niya na gano'n and then share that, yung totoo. Pwede yun na gamitin. Pero hindi basihan na siya believer. Nakaba yung file man. Yan po yung pag alam natin, halimbawa, ganun may sakit, kaya mayroong tinatawag na ministry na ganun. Sa mga may sakit, ministry of healing. O, diba, ministry of healing, mga ganun. Pero, kung kayo halimbawa ang tatawagin sa mga ganun, share the gospel. Kasi kung physical ang doon, ipag-pray na gumaling, pero in accordance with God's will. Hindi yung kay Peter nga, anino pa lang na gumaling na agad. Inilihan, gumaling agad. Noon lang yun. Pero sa ngayon po, wala nang ganyan. Ang ministry natin ay share the gospel. Ang ministry under the kingdom, kasama yung healing. Okay? So, pwede tayong mag-pray, katulad ni Apostle Paul, nag-pray siya. Si Timothy, Epaphroditus, at si Trophimus, pinag-pray. Pero hindi katulad ng instant na talagang may nangyayari. Sa panahon noon, may nangyaring gano'n. Okay? Lalo na sa mga apostles,
mayroon pong ganong nangyayari scenario. Pero sa atin po, after na nakompleto na po ang revelation of the grace of God, kompleto na, ang concern, pinaka-concern, hindi talaga yung katulad dito na yung physical. Okay? Ang concern is maipangaral ang ibang tuloy. Okay? Ang ibang tuloy. Yan. So, lahat ay nagkakasakit. Walang exempted. Lahat ay mayroong sakit. Wala pong exempted. Na exemption. Pwede bang mag-pray? Yes, pwede. Pero ang healing, in accordance to God's will. Kaya kung may sakit, may pwedeng gamitin instrument na yun ay makakatulong. Gamot, or doktor, pwedeng gamitin instrument. Pero noon po, si Apostle Paul, nagpapagaling siya gamit yung palyo. Handkerchief, and then meron siyang power during the transitional period. Pero after Acts 28, wala na, nag-withdraw. Wala na siyang gift. Kaya, gift of healing, wala na po. Okay? Pero ang Panginoon, still, pwede siyang mag-perform. Pero yung binigyan niya na tao na mayroong healing, si Pablo yung last. At sinabi ni Pablo, may time na mawala. Kaya after Acts 28, nawala na yung power to heal. Kaya si Timothy, anong sinabi niya? Gumamit na lang ng konting wine para sa kanyang istama. Then, si Trophimus, nagkasakit. Si Epaphroditus, ganun din. Okay? Pinag-pray and then iniwan nila na may sakit doon sa Miletus. Yeah. Alright, so, pag may sakit doon lang makilala ang Panginoon. Anyway, at least hindi tayo gano'n. Mas nag-desire pa rin tayo na mag-saligsik, mag-aral para meron tayong mag-share. At siyempre, for our spiritual growth. Kasi ang pag-aaral, individual, for our spiritual growth. Hindi lang enough yung naniwala kasi at wala na pag-aaral. So ito po ay... Pero ligtas pa rin yan. Ligtas pa rin yan. Basta ito nga ang paniwalaan. Oo. So... Pero babe lang. Babe, ang estado. Hindi na lumaki, babe lang. Kailangan ng nurturing. So, ang part ng mga believers ay mag-nurture. Nurturing. Maging mature. Ayan. And take care of. Kaya nga sabi ni Apostle Paul kay Timothy, doon sa 2 Timothy 2 verse 2, to make thou to a faithful man who shall able to teach others. Okay? Kaya ganito po yung program natin para may magturo din. Okay, may magturo din, lalo na ito po, na dispensation of grace, ay mag-share din natin.